Hello mga kakampo! Welcome again to another edition of our Kampo Charlie Vlogs. And today, nagkaroon tayo ng chance para masilip ang nag-iisang Royal Class ng Victory Liner. But before that, pasyalan naman natin itong kanilang bus terminal dito sa Baguio City. Let's go! At kung hindi pa pala kayo subscribed at kayo bagong bisita dito sa aming channel, please like, share, and subscribe to stay updated of our upcoming videos. So itong terminal ng Victory Liner dito sa Baguio City is strategically located sa mga corners ng Utility Road, Marcoville at R. Villalon Street. So pag galing kayo sa Utility Road, yan actually yung passenger area eh. So, pwede tayong mag-walk-in dyan. Dadating tayo dito sa upper level or second floor ng terminal. So, ayan, meron silang CR dyan. Merong walkway na dito sa kabilang side is roadside. Pero magugulat ka dito sa kabilang side is actually bridge walk na siya. At merong lower section kung saan nandun yung mga bus bay. Meron palang hotel dito sa bandang likod nila, no, yung Microtel by Windham. Balik ulit tayo dito sa second level or yung upper deck ng terminal. Nandito yung ticket redemption booths nila. Kung nag-book tayo ng online, we can claim the tickets using the vouchers they sent via email or pwede nyo ring i-print. Pero kagandahan dito, pwede na yung soft copy. At pwede rin kumuha ng ticket walk-in basta merong pang bakante dun sa schedule na gusto nyo. Dito naman sa baba, nandito yung The Lounge. Normally, this is a first class lounge para sa mga ticket holders ng first class at ng royal class. Pero wala naman nagche-check ng ticket. So, para din talaga siya sa mga seniors, PWD, and pregnant women. Convenient siya kasi halos katabi lang niya yung CR and meron ding free coffee. At hindi kailangan ng aircon dito kasi malamig sa Baguio. Napansin ko lang, no, walang TV sa loob at hindi ko rin nasagap kung merong wifi. Pero okay lang naman kasi ang daming tao, malilibang ka din. And ito na ang Royal Class Bus. Shout out and thank you so much pala sa gwapong-gwapo at napaka-friendly na bus conductor and driver ng bus number 7802 at pinayagan niya kaming mag-quick tour sa loob ng Royal Class. Let's take a walk around outside the bus. This is a Volvo B8R Mobi Home Taco designed bus. So, ang sabi, dinisign daw to ng isang bus manufacturer from Thailand. And this was released, I think, last 2024 or 2023. So, mga 1 year or more than 1 year pa lang ito. Kitang-kita naman sa pintura, no? Nangingintab pa. And this is very distinct because ito lang yung units na merong maroon red na livery or color sa mga bus ng Victory Liner. Tara, akyat tayo. And sa entrance pa lang, makikita nyo na ang pagka-premium ng bus class na ito with their Royal Class blue light steps on the entrance. And actually, sleeper class talaga siya, no? Ginawa lang siyang parang limousine ang kanyang mga furnishings. Ayan, so very exclusive and very private ang every pod na meron sa loob. And tawagan nila dito yung iba limousine bus eh. Yan yung palayaw niya. Silipin natin yung driver's seat. Napaka-modern ng cockpit. Para kang piloto ng eroplano dito, no? Meron pa siyang parang 360 camera doon sa upper left corner. And kompleto ng mga safety features and mga dashcam.
Fit check. So, na-surprise ako kasi malambot siya at komportable yung kanilang leather beds. Double deck siya. So, kung gusto mo dun sa taas para mas maganda yung view mo sa labas. And medyo masikip nga lang siya kung nasa 6-footer ka or 5'8", 5'9". And I'm not sure kung pwedeng i-fully lie flat yung bed. But at least meron siyang seat belts, leather siya, may provisions ng bottled water, snack, and meron ding blanket. Meron ding curtains on both sides, sa window side and sa aisle for privacy. Meron din siyang Wi-Fi. And meron siyang mga slots doon para sa cellphone and other valuables like shoes or slippers. Yun, actually medyo tight fit siya para sa akin, no? Lalo na kapag medyo mas malaki pa na tao, baka malaglag na siya, lalo na pag sa taas yung nakuha niyang pwesto. Pero sa amin ng mga nakasakay na, wala siyang issue lalo na sa ride experience. Sobrang smooth kahit na doon sa mga rough roads. Medyo ang challenge nga lang talaga, masikip yung pasilyo. And medyo malaking question kung yung mga plus size persons is magiging komportable pa rin sa upuan or sa bed nila. Nahirapan ba kayong mag-book ng Royal Class online? Well, dito sa Chance Passenger area ng Baguio Terminal nila, nagtatawag ang Lady Guard and ang kanilang bus conductor ng mga chance passengers na willing sumakay 10 minutes before umalis yung bus kapag hindi pa rin siya puno or hindi nagpakita yung mga nag-book online. So, they will remind you na 1,512 pesos ang pamasahe dito and kailangan nyo nang sumakay agad. Hindi na kailangan na maghanap pa ng pasalubong or maghintay ng kasama nyo dyan. So, pipili lang sila dyan yung mga nauna nang maghintay ilang oras na and syempre yung mga seniors and other considerations as well. So, ang daming tao talaga dyan sa Chance Passenger Waiting Area. And syempre, kasama na dyan yung mga late na dumating. Hanapin pa rin naman sila kasi meron na nga silang nabook na ticket. Pero pag wala talaga, papasakay na nila yung ibang willing na sumakay dyan agad-agad. Okay, napili ka nga chance passenger pero ang dami mo namang bagahe, no? May mga kahon pa. Don't worry kasi ang laki nung kanilang luggage compartment dito sa ilalim ng bus. Hindi naman na-sacrifice yung space na yun kahit na parang double decker siya dahil double deck yung beds. Alright, bon voyage sa mga pasahero ng Royal Class. So hindi kami sumakay kasi first class yung nakuha naming ticket and that will be for another episode. But overall, sulit ba ang pagsakay dito sa Royal Class bus? Well, feel free to comment sa mga nakapag-try na. But for me, ang challenge lang talaga dyan is aside from kung may budget ka na 1,500 pesos sa one-way ticket na parang kapresyo na ng isang decent room sa Baguio City is kasya ba ang mga plus size people or yung mga sobrang tangkad, no? So, ang sabi ko nga dun sa ating bus conductor, I think hindi ikaw or hindi ang pasahero ang pipili sa Royal Class, kundi Royal Class ang pipili sa'yo para ma-enjoy mo siya. But still, it's good to know na nag-upgrade ang quality ng mga public transport, especially yung mga provincial bound buses sa Pilipinas. And hopefully, ang service, quality at ang ganda ng disenyo ng mga bus ng Victoryliner ay masundan pa ng marami sa hinaharap.